Hello po sa inyo lahat. Ito na po yung bougainvillea ko na fungus. Ayan po, tignan nyo naman. Oh, fungus po yan. Kasi nag-uulan po. Tapos pag umaraw naman, sobrang tindi ng init ng araw. Kaya ayan, nagkakasakit po yung mga halaman. Kaya kailangan po talaga mag-spray ng fungicide at insecticide para po maagapan po yung mga yan. Ito pong 8 liters ng sprayer ang gagamitan ko. Nilagyan ko po ng 4 teaspoon ng blue fungicide at nilagyan ko ng 2 takip ng Simbush na insecticide po. Ayan, bago po ako nag-spray, tinanggalan ko po muna ng mga dahon at saka mga sanga na may mga fungus. Sobrang infested dito, kaya tanggalin na natin yan. Grabe infestation dito. Grabe kaano kalala. Halos unin niya lahat yung halaman. Halos ubusin, patayin niya na talaga. Oo, hawa na to, diba? Pag hindi niyo siya gagamutin, mahahawa po. Maghahawa-hawa sila. Totoo, nagkakahawa-hawa sila. So, hindi niyo po alam paano gagamutin wala. Mamamatay lang po ang halaman niyo. Sayang ang pera. Sayang ang pera sa pagbili. Kung mamamatay lang din. Kaya kailangan alam niyo, lilipat ko po ulit. Ayan, pagkatapos po i-trim, tsaka po i-spray ng fungicide at insecticide. Ayan, lahat po i-sprayan ko na kasi para prevention na magkaroon pa sila. Ayan, meron din dito. Diba po kahit bigla-bigla na lang sila magkakaganyan, kailangan gamutin nyo yan. Tanggalin po, putulin ko rin yan mamaya. I-trim ko na siya. Kakalbuin ko na siya mamaya. Iyak na anak ko, kaya iniuna ko muna yung mga ma-infest. Yung grabe yung infestation para agapan, lalo na ito kanina yung grabe. Ito grabe ito naman, pero damihan natin. Yung mga maraming fungus, damihan nyo din ang spray. Yung sa iba na wala, kahit ano lang, hapyaw lang. Ito meron din to kanina. Ayan, ito na po yung halaman after 1 week. Ito yung kinalbo ko po dahil sobrang infested po. Ayan, healthy na po yung mga bagong dahon niya na umuusbong. Napakasarap po sa pakiramdam at nabuhay pa siya kasi akala ko po talaga mamamatay na kasi nga talagang sobrang lala ng infestation sa kanya. Ayan, tignan nyo naman, healthy na yung bagong dahon. Kaya ayan, napakasaya ko naman at nabuhay yung minamahal kong halaman. Ayan, ang gaganda na nila ngayon. Mukhang healthy na uli sila tignan. Happy na naman ako. At ayan, tignan nyo naman po itong na-fungus din po ito. Ayan, ang ganda na ng dahon niya. Ito po yung pinakita kong unang-una. Tignan nyo naman. Oh, ayan, magaganda na. Ang gaganda na ng usbong nila. Ang ganda ng tubo. Diba? Na-save po sila kahit paano, napakasarap sa pakiramdam, nabuhay pa sila kasi kung hindi ko po yan sila inisprayan, kung hindi ko sila naagapan, mamamatay lang po yan, sayang po yung halaman. Ito po yung kinalbo ko pang isa. Ayan, ito dapat po nakalbo ko na iwanan, hindi ko po nakalbo itong isa na to. Ayan, kailangan din po siyang itrim kasi hindi din po siya healthy tignan. Nasa pag-aalaga po talaga ang ikagaganda ng mga halaman natin kasi kahit gaano pa yan kaganda pag napunta sa inyo, kung hindi nyo naman po alam kung paano nyo po aalagaan, papangit at papangit lang po yan. Kasi nandyan po na magkakatuyot ang mga dahon, maghahabaan ng stems, tapos magkakaroon ng sakit, magkakaroon ng mga insekto. Kailangan po kasi ititrim din. Kailangan ng tamang pagdidilig, paglalagay ng fungicide, insecticide. Ina-applyan din po sila ng fertilizer para lalong gumanda. Meron po talaga mga sensitive na halaman at meron din naman pong nag-i-strive kahit pabayaan nyo lang po sila. Katulad po ng mga halaman ko, nag-i-strive naman po sila kahit napapabayaan ko. Pero tignan nyo naman, nagkasakit na lang bigla dahil sa pabago-bagong panahon, kaya kailangan din talaga ng tamang alaga para gumanda po uli. Hanggang dito na lang po muna for today's video. Salamat po!